kundi sa puso. Kasi Mhm. alam niya po sa puso kung gaano ka-innocent at ka-kind yung heart ni David talaga. Yung heart niya na kahit tupa man lang yan, iingatan niya. May isa nga pong account sa Bible na sinabi na kahit daw po yung mababangis na hayop sa kagubatan, talagang haharapin niya. Maingatan niya lang ng maigi yung mga tupa na pinapaalagaan sa kanya. So, yun po yung kita ng Panginoon na puso ni David, na talagang hindi lang siya selfless siya. Hindi siya yung puro sa sarili niya lang, pero kahit sabihin po natin tupa lang yan, hayop lang yan, yung pagmamahal niya sa mga yon ay sincere talaga. Totoo. Kaya Ilalaan niya yung po, buhay niya, yon. sa kanya. And then, Ayun. si Goliath. Hindi, sige na. Okay lang yan. At least meron tayong introduction tungkol kay David. David. So, nung time po na yun, ang hari pa po noon ay si Saul. Si Saul. Hindi po yung Saul ng naging si Pablo. Dito po sa Old Testament. Pero si Saul po ay nagkaroon ng pagkakasala sa Panginoon. Nung sinabi po ng Panginoon na kayo ay mananalo sa labanan na ito, ngunit kailangan lipulin nyo lahat, wala kayong ititira, wala kayong dadalhin. Ngunit ang pagkakamali po ni King Saul ay hindi niya binihag niya yung hari, hindi niya nilipol. At yung matataba at magagandang mga hayop, inipon nila. Sumunod siya sa bulong ng mga tauhan niya na ipunin natin at gamitin nating panghandog sa Panginoon. So doon po hindi po nalugod ang Panginoon. Ang sabi po dito, mas gusto ng Panginoon ang pagsunod kesa sa handog. So doon po ang Holy Spirit po natanggal na kay King Saul. At kinakailangan po, doon po, inutusan na si Samuel, sa isa pang propeta, na pumunta sa pamilya ni Jesse para sa susunod na hari. Pero hindi po antibano naging hari si King David. King David. Inanoint lang po siya. At nung natagpuan na siya, katulad po ng kwento ni Ate Joy kanina, nung siya na po ay na-anoint ni Samuel, ang Holy Spirit po ay nanatili na sa kanya. Mula noon sumakanya ang espiritu ni Yahweh at si Samuel naman po ay bumalik na sa Rama kung asaan siya nakatigil talaga. So nung time po na yon, nagkaroon po ng ang mga Filisteo po, mga Philistine talaga na po. 40 days na po nilang inuudyukan ang mga Israel. Binubuli po nila na dahil meron po sila si Goliath. Si Goliath po, ang sabi po ay 9 feet. So nangangahulugan po, kung ako po ay 4 feet 10, dalawang patong ko po, ganun po kalaki si Goliath. Ganun siya katangkad, ganun siya kalaki. At siya po ay sanay sa labanan. Ngayon, nung araw po na yon, ang mga kapatid po ni David, hindi pa po siya hari nung time na yun, bata pa siya, ay nandun din po sa kampo ng mga Israelites. So, masyado na pong inaalipusta ng mga Filisteo, ng mga Philistine, yung mga Israelite, masyado nilang binubuli. Ngayon, inutusan po ng tatay ni David, si David, na pumunta ka doon, magdala ka ng makakain para sa mga kapatid mo. Tingnan po ang kaparaanan ng Panginoon, di po ba? Sa madaling sabi po, nung nakarating dun si David, naririnig niya po yung pag-alipusta ng Goliath tsaka ng mga Philistine sa Israelites. Nasaktan po si King David kasi ang sabi niya, bakit natin hinahayaan na itong mga Palestino, mga Philistine, inaalipusta ang ating Diyos. So nag-volunteer siya kasi ang sabi po ni Goliath, magpadala ka ng isang magiting mong mandirigma at kami dalawa ay maglalaban. Kapag ako ay natalo, ibig sabihin tapos na ang laban. So ngayon, wala pong makalaban dahil sa tangkad po ni Goliath. Nakakatakot talaga. Tapos ang mga sandata niya po talagang malalaki at matatalim. So ngayon po nung dumating po si David, nag-volunteer siya, sabi niya, kaya ko po. Lumapit siya kay King Saul.
Ngayon, ang sabi po ni Saul, batang-bata ka pa, hindi mo kaya ang Pilistinong yon. Batang-bata ka pa, samantalang siya isang mahusay na magdirigma mula pa sa kabataan. Ngunit ang sabi po ni David kay Saul, ako po ay nag-aalaga sa kawan ng aking ama kapag ang isa sa tupang inalagaan ko ay tinatangkay ng leon o ng oso, hinahabol ko po ito at inaagaw sa tupa. Nangangahulugan po, nandun yung, palibasa po nasa kanya yung Holy Spirit, nandun yung boldness niya, tsaka nandun yung faith niya, na ang Panginoon ay puprotektahan siya. Hindi niya tinitingnan yung laki ng kakalabanin niya, ang tinitingnan niya, yung laki ng Panginoon na pinaglilingkuran niya. So, sa madaling sabi po, nakita ni King Saul na desidido si David na gawin to. Kaya ang ginawa niya po, ang sabi po ay pinagpala niya, pinagpapala kita at sige, gabayan ka ng Panginoon sa iyong gagawin. Ang ginawa pa po ni King Saul, pinasuot niya kay King David yung mga ano niya, pandigmang damit, mabibigat. Ay sabi po ni David, masyado pong malaki sa akin at mabibigat. Wag na lang po, sa hinubad niya. Ang ginawa niya po, kumuha siya ng 5 bato. Dinala niya yung kanyang sling. Dahil yun po ang ginagama. Tirador. Tirador. Kasi yun po ang ginagamit niya sa pagpoprotekta niya sa mga tupa. Yun. So ito na po, nung humarap na siya kay Goliath, dito na po tayo. Sino po ang gustong magbasa sa 1 Samuel 17:41 po? Ayun. Tingnan po natin kung anong reaction nitong mga matatapang na Pilistino. O, sino po ang magbabasa? Sige po, sige. Page 273. Na po. Ayan, Sister Tere. Natalo ni David si Goliath. Si Goliath naman ay lumakad din papalapit kay David. Sa ulihan ng tagpanak kanyang panangga. Nang makita niya, yan si David ay sa lamang kabataan may maamong hitsura. Nilahit niya ito at pagtudyang tinanong, anong nagala mo sa akin? Aso ba ang lalabanan mo at may dalakang pakpak? At si David ay sinaktan ng Filistino sa pangalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, halika nga dito at nang maipakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at mga hulog. Sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok. Ngunit lalaban kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel, na iyong hinahamak. Ngayon araw na ito, ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Bababagsakin kita at pupugutan ko ang ulo mo at ipapakain ko sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop. Ang mga bangkay ng mga kawal ng hukbong Pilistino sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. Amen. At makikita ng lahat na narito na makakapagligtas si Yahweh kahit walang tabak at sipat. Kay Yahweh ang labanang ito ay ibinigay na niya kayo sa aming mga kamay. Nagpatuloy ng paglapit si Goliath, patakbo niyang sinalubong ni David sa lugar na labanan. Lumupot siya ng bato sa kanyang supot at piniredor niya si Goliath. Pinamahan ito sa noo at bumaon ang bato noon. Si Goliath ay pasubsob na bumagsak sa lupa. Natalo nga ni David si Goliath sa pamamagitan ng tirador at bato. Napatay niya ito kahit wala siyang tabak.
Pilisteo, napatay na ang kanyang pangunahing mandirigma, sila'y nagtakbuhan. Sumigaw ang mga bawal ng Israel at Juda at hinabol nila ang mga Pilisteo hanggang sa mga pagpasok sa Ekron. Naghambalang sa daan ang bangkay ng mga Pilisteo mula sa Sararain hanggang sa Tagat at Ekron. At nang magbalik ang mga Israelita mula buhat sa paghabol sa mga Pilisteo, inalughog nila ang kampo ng mga ito at kinuha ang lahat ng kanilang mga gustuhan. Dinala ni David sa Jerusalem ang ulo ni Goliath, ngunit iniuwi niya ang kanyang tulda, ang mga Sandata nito. Yun. Thanks be to God. So makikita po natin, nanalo po si David. Kung titingnan po natin, aping-api na po talaga eh. Malaki na si Goliath, ang mga hawak niya pang sandata ay talagang pandigma, samantalang si David, bato lamang. Pero ang kaibahan po, ang protection ng Panginoon nasa kanya, katulad niya po ng sinabi niya, lalabanan kita sa pamamagitan ng pangalan ni Yahweh na nilalait ninyo. Nakita nyo po kung paano laitin ng mga Philistine si David, na ang sabi pa, halika't ipapakain kita sa mga aso. Ganyan, ganun kaliit po. Pero ang ipinagmalaki po ni David kung gaano kalaki ang Panginoon na kinikilala niya. So nung binabasa ko po ito, Lord, ano po ang magiging kaugnayan? Kung isipin po natin sa ngayon, di po ba mga missile pataas ang paglaban nila? Sabi ko nga Lord, sa taas ni Goliath, kinakailangan pagtirador ni David pataas. So makikita po natin may kaugnayan. Yung kwento na yon ni David na ang kinakalaban nila ngayon ay si Goliath. Pero kaya po patuloy nating ipapanalangin na ang mga Israelites manatili, na ang kanilang wisdom, na ang kanilang faith na mananalo sila sa pangyayaring ito, hindi dahil sa kakayanan nila, hindi dahil sa sarili nilang karunungan, kung hindi dahil sa karunungang manggagaling